1,000 mga Pilipino. Sa Aha. Iran ay merong 800. 800,000. Oh, 800 lang. 800, okay. Oo. Medyo kaunti. Oo. Pero sa Saudi Arabia, Ayan. 813,000. Yan lang yung legal, Nelson, ha? Ay, ito yung nakalista. Nakalista, kasi alam mo, halos kalahati niyan, o baka mahigit pa, ang mga undocumented OFWs eh. Sa UAE, hindi Ayan naman ako. marami, 975,000. Almost 1 million. Siguro nga, 1,000,000 na ito. Yan, opo. Sa Qatar, meron tayong mga kababayan na 250,000. Ako, ganun din pala. Marami din palang OFW Ang sa Qatar. source natin dito dyan, Department of Foreign Affairs. Ayun, oo. Sa Bahrain ay 56,000. Okay. Sa Oman, meron tayong 49,000. Sa Kuwait, 211,000 na mga Pilipino. Nako. Sa Jordan, kasama na ang Palestine, 41,600. Sa Iraq, meron tayo 1,600 na kababayan. Lebanon, 14,000. Ang dami pa pala dyan, ha? Sa Syria ay 700,000. Kaya pagka titingnan mo ay nagtototal ito ng halos 2,000,000 at kalahating Pinoy. Ganun. So, sabihin, apektado lahat sila dyan. 2.5 halos. Apektado in a sense na kahit ano man, sabihin, nandiyan sila sa bansa na yan. Nandiyan kasi, no choice eh. Oo. Mararamdaman nila ang epekto nito, Jen. Ayan, si Kuya Sandro Ternida, nag-text sa atin, Jen, nasa Saudi po kami ngayon, pero safe po kami dito. Okay po kami. Salamat naman ng marami. Bigyan niyo kami ng feedback sa pamamagitan po ng ating social media account. Ay mag-message kayo sa amin. Paggamit na natin yung Vox Populi. Gano'n. Pwede ba yan yung QR code? Pwede yan. Mag-message na lang doon. Yun pala. Pakita natin mamaya. Para imbes na sumagot kayo, ay ilagay nyo lang sa komento yung kung kamusta kayo dyan. Kamusta kayo dyan, anong sitwasyon. Kasi baka meron tayong mga babayan dyan na hindi pa nakokontak eh. Kanilang mga kamag-anak. Yung iba kasi dyan ay walang mga paraan nitong mga nakaraang dahil nawalan yata ng kuryente, nawalan ng internet. Ayun. Ang daming apektado Kaya yun nga po, siguro ay ma-check natin ang ating mga kababayan. Tsaka siyempre po, sa part sana ng DFA at saka ng OWA, ano na po ang kanilang mga hakbang na ginagawa sa kapakanan po ng ating mga OFWs. Ito po yung pagkakataon na makabawi naman tayo ng ating malaking utang na loob, Nelson. Kasi alam mo naman, ang OFW, napakalaki ng utang na loob natin dyan sapagkat sila po ang talagang bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa. Ang malungkot nga lamang po, meron ba tayo pahayag na ng Pangulong Bongbong, Nelson, kahapon ba yun o kayo na umaga? Na meron na tayong isang OFW kahapon ang namatay. Alam mo bang ang balita, inuna pa niya, ito isa pala siyang caregiver. Yes. Ito, alam mo, napakarami ng istorya na ang mga Pinay OFWs natin doon na inuuna ang kapakanan ng kanilang mga inaalagaan. Matanda man yan, bata man yan, na madala sa safe na lugar. At ngayon po, malungkot na balita, mismo yung ating kababayan ang namatay. May pangalan ba tayo nun? Si Mary Ann Velasquez Rivera. Nagtatrabaho sa Israel, taga Pangasinan. De Vera. De Vera. De Vera, yan. De Vera. Mary Ann Velasquez de Vera. Rivera kasi nakasulat dito. Ayun. Taga Pangasinan pala ito. Taga Pangasinan. Ano daw ang istorya? Bagay mamaya siguro, may parinig natin yung boss ng Pangulo. Meron ba tayo noon? Ayun. Sige nga po, pakinggan natin ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa, anong pangalan? Mary Jane? Mary Ann. Mary Ann de Vera. Sige nga po, Pangulong Bongbong, ano po ang masasabi niyo at mensahe sa pamilya? Kinalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. At po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka meron tayong may i-report, ay i-report ko po sa inyo kagad.
Ayan. Pero napansin mo, Nelson, ang maganda ang tindig ngayon ng Pangulo, ah. Napansin mo ba? Iniintriga kasi nila na may sakit daw, eh. Hindi ko nasilip. Nakita mo, silipin mo. Mhm. No? Ayan, oh. Medyo parang pumayat lang ng Pero konti. nangangayayat nga, no? Oo. Pero mukhang mas bagay sa kanya, eh. Yung payat. Oo. Tsaka, ano ba? Sa bagay, may sakit nga eh, di ba? Yun na nga, yung diverticulitis. Eh kasi inintriga na naman ng Sabado, eh. Bakit? Isinugod daw sa ano, eh. Ay, hindi naman daw totoo. Hindi naman daw totoo. Kasi Eh, pagka ito nga. nagkagulo sa St. Luke's, Oo. may mga pulis, akala nila Lagi na lang ganun, eh. No? Ito Pero nga. meron daw inaaresto, sabi. Sa St. Luke's, Mm. inaresto mo. May tinulungan daw na arestuhin. Ganon, hindi Kaya may mga sinugod. hindi Hindi dahil sinugod. nandoon ang presidente. Ayun. Kasi ito kung linggo ginawa, di ibig sabihin, hindi, di ba? Oo. Dalawang video yan eh. Yung una yung ano eh. Ganon. Kaya may nauna pa dyan yung Oo. linggo nga ata. Ako naman, kumbaga, sa kapakanan ng ating mga kabayan, wala naman siguro mapapala yung gumawa nung kung iintrigahin pati ang Pangulo, no? Oh, Ano hindi ba pakinabang ba sa doon? Halimbawa, nandun talaga at nagkasakit o kaya sinugod, Oo. hindi naman may tatago yan eh, di ba? Ayun na nga, Oo. yun na nga po. Pero para hulaan mo pa kung ano nangyayari. Guguluhin Hintayin ang mo- paisip ng tao. Hintayin mo na lang. Hindi naman may tatago yan. Ayun, pero ako nga ito, napansin ko, medyo namamayat ang Pangulo, pero mukhang maayos naman ang kanyang mukha, no? Ayun nga. Oo. Oo. Huwag yun akong palalain. Ano ha? Ang kanila lang nampuna dito, Jen, ay ano ang ating plano? Yan, Anong plan of action natin? Mhm. Kasi ang iba't ibang mga bansa, nag-release na sila ng iba't ibang mga plan of action, Jen. Oo. Ha? Alam mo ba sa South Korea? South Korea, magandang Yes. bansa yan. Ay, oo naman. Inactivate po ng Ministry of SMEs and Startups ang emergency response system. Maganda sa ganito, may mga kaagad na tulong eh. Tutulungan ang 13,000 exporter sa Middle East. Kasama dito ang mabilis sa pamamahagi ng stabilization funds at dobling international shipping voucher. Okay. Handa rin ng gobyerno na gamitin ang strategic oil reserves at i-activate ang $69 billion na market stabilization program para protektahan ng local market. Ibig sabihin, nakaprepare sila. Oo. Hindi pa man nangyayari ito, naisipan nila na darating ang panahon, dependent yung ating mga exporter dyan sa Middle East, dito sa sitwasyon ng Ay, mga totoo. bansang ito. Oo. So anytime na magkagulo nga dyan, dapat meron silang pangtulong. Yan ang tawag dyan ay proactive. Proactive Meron na action. agad. Yes, oo. Sa Singapore dyan. Meron na rin Alam sila. mo bang anong ginagawa nila? Oo. Nakatutok po ang Singapore sa cost of living at monitoring ng supply chain. At gagamitin nila, eto na, Jen, Anong kanila gagamitin? ang 2026 budget upang magbigay ng agarang tulong sa mga pamilya gamit ang cost of living special payments at CDC voucher. Oo. Binabantayan din ng shipping routes upang maiwasan ang pagkaantala sa industriya. Dito naman sa kanila, sa Singapore, naglaan na sila ng budget Mhm. for purpose of these emergencies. So, ibig sabihin talaga napakaagap nila, no? South Korea, napoporsino nila. Singapore. Hindi pa man mangyayari, dapat Oo. meron ka nang nakalaan. Totoo. Lalo pa nga, isabihin, baka nga kung ikukumpara natin, Nelson, ha? Yung dami ng South Korean, dami ng Singapore sa gitna silangan, baka wala sa kalahati nung dalawang sa milyon akin, sinabi mo. 2.5 eh. Buntakin mo. So dapat pala dito, alam mo na yan na ganun kadami ang mga Pilipino doon, 2.5 million, Oo. anong inilagay mo sa national budget? Ayan. Diba? Para sa kanila. Kasi dapat yan may forecast ka na posible talagang Ayun. mamumuo yung tension dyan, no? Kaya tuloy yung mga babayan nating OFW, kung minsan, hindi natin maiwasan na Nagtatampo talaga. nagtatampo. Napapabayaan sila. Sa Thailand dyan, ha? Thailand, meron na rin sila action. Nagtatag ang Ministry of Commerce ng War Room. Nako. War Room. Ang layo ng Malaysia dyan. Mhm. Anong Thailand pala? Thailand, Thailand, ito. Thailand. Ang layo ng Thailand sa Middle East. Kalapit lang natin sila. Oh. Pero sila may war room. Ano gagawin sa war room? Oh. Susuriin ang epekto ng crisis sa freight rates at production cost. Nako. Ministry of Commerce, hindi nila
pag-uusapan sa war room kung paano sila makipaggera din. Ay hindi, Pero siyempre. Kinekwenta nila. Yung kapakanan ng kanilang mga mamamayan doon. Negosyo. Pati negosyo Yung nila. freight rates, yung Yes. pagpapadala ng mga kargamento ito at production cost. Nakipag-ugnayan din ng gobyerno sa mga state financial institution para daw magbigay ng financial safety net sa exporters at diversify ng merkado patungo sa South Asia, Africa at Latin America. Yan, nako. Dapat importante nga palang may ganito. Ano? Totoo. Sa Malaysia, Oh, nakatutok naman ng gobyerno sa domestic price control nako. at stabilization ng currency. Napakaagap talaga, no? Pinipigilan ang opportunistic price hike sa local products tulad nito, Jen. Ha? Yung, di ba, ibinalita natin sa bukas. Magtataas ng halos 2 piso ang gasolina eh. Ah, epekto na ba ito? Dahil sa ano? Yun nga, di ba? Bakit ganoon? Ilang araw pa lang. Oh. Yung bang stock nila ay pang 2 araw? Ito bang ibebenta nila ay nabili na sa mahal na halaga? Kasi Bakit itataas agad? Meron kasi silang, ayaw ko, may paliwanag na bagong mekanismo eh. Oo. Sabihin yung bago, halimbawa, nagbago time. Real time kasi sila ngayon. Oo, ganyan. Pero Apektado agad. ang bilhin nila dyan, 60 Mura pa. days. Oo. 60 days Yun kung magkano yung presyo. Pero yung pagtaas up and down daw ng presyo, Sumasabay. sumasabay daw. Sa Malaysia, Oo. hindi pa pwede yan. Ganon? Pinipigilan po ang opportunistic price hike Nako. sa mga local products. Oho. At handa rin ng Bank Negara Malaysia na stabilize ang ringgit. Ito pong pera nila doon Pero ng Malaysia. Oo, Malaysian ringgit para limitahan ang epekto ng imported inflation sa paunahing pagkain at intermediate goods. Nako. Oho. Sa China, dyan. Ayan, Ito, ang laki na nito. Totoo. Siguro sabihin natin, wala namang epekto sa China to. Hindi sila dapat na maguluhan dito. Oo, pero malaking market din kasi ang gitnang silangan. No? Saan, At yung, saan naman bagay? yung langis yata nila, doon galing. Doon Ayan, sa posible din po State yan. of Hormuz. Oho. Ginagamit na po ng China ang strategic petroleum reserves. May reserba sila upang protektahan ang ekonomiya mula sa kakulangan ng supply. Handa rin ng Beijing na humanap ng alternatibong sources ng langis mula po sa Saudi Arabia, Brazil at Russia. Oho. Sa Russia, Ayan, yung Russia ito mismo. Russia ayan, na mismo. Oh. Pinapalakas po nila naman ang kita mula sa pagtaas ng global oil prices. Kasi nakita nila ang opportunity na punan ang kakulangan ng Iran sa Asian oil market. Oho. Siyempre, kung nasa gera ang Iran, hindi sila makapag-produce ng Siyempre, mahinto lahat ng ano dyan, makinarya. Oo, hinto. Yes. Oho. Papasok ngayon yung Russia. Sila ngayon yung Kasi ang Russia, isa sa mga may pinaka Meron. dipo din ng malaking dipo ng petrolyo. At Pero may problema kasi ang Russia sa Ukraine, Nelson eh. yun naman ang Diba? problema. Oo. Ngayon naman, yung pangailangan ng China, sila ngayon na magbebenta. Oho. Sa Pilipinas, yun nga po. May natanong, sino ba yung natanong na sabi niyo, malayo naman sa atin. Ayun nga. Ito yung sinasabi. Parang ulinigyan ko kanina pa ako nasa biyahe. Ito. Sino yung nagsabi yan? Tiniyak ng PNP naman ito. Philippine National Police. Na walang direktang banta sa seguridad ng bansa sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan. Okay. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., wala namang natutukoy na anumang credible threat laban sa ating bansa. Pero naka-alerto pa rin tayo. Pinataas din ang police visibility sa mga paunahing lungsod, sa transport hub at mahalagang pasilidad para daw magsagawa ng random security inspection. Kahit naman siguro walang gera sa... Masyadong localized ata yung... Bakit? PNP kasi nagsalita eh. Oo. So sa part kaya na sana yung mga DFA, sabi ko nga DMW, OWA. Yung ekonomiya. Yan, ekonomiya natin. Matindi. Oo. Kasi alam mo na, so naalala ko yung ating kaibigan sa Davao, yung may saging. Oo. Saging, ano pangalan nun? Nakalimutan mo. Basta yun. Kumbaga sa lahat ng saging na puro gitnang silangan ng deployment nila, di ba? Ay, doon mo dinadala yan? Yes, yung sa kanila. Davao na saging? Oo. Yun daw ang main buyer nila ng saging. LP. Hindi, namatay na si KLP. Yung isa. Yung kasama niya. Dalawa sila.
Si Kaading. Ading Ubaldo. Oo, Ayan, ang oo. kanyang negosyo. Pero ewan ko lang, kasi mga 10 taon na mahigit yung Nelson. No? Hindi ko lang alam kung nasa ganyang negosyo pa rin sila. Yun nga po, ang daming kalakal tayo na dinadala doon sa gitnang silangan, buyer. Sila ang buyer, Nelson, ha? Bukod pa po doon sa mga OFWs na talaga namang, yun ang pinakamatinding dagok sa atin. Di ba? Sana ho, marinig din natin ano ang pwedeng gawin. Kasi kung may transaksyon yung mga yan na isara, baka mamaya ay inaasahan o kaya naman nasa ere na yung kanilang padala, Nelson, di ba? Pagdating ho doon, tsaka namin babayaran. Nako. Paano ngayon nagkakaganyan? Hindi ho namin babayaran yan. Nagkakagera ho kami dito ngayon. Paano natin may sasakot para itong mga ganitong transaksyon? Kaya ako yung inggit, Nelson, no? Doon sa mga sinabi mo. Kaya yung mga ibang bansa, kung Yan ano yung mga ginagawa bansa, nila. ganun kaagap sila, no? May detalye agad. Yun. Oo. Oho. Di Secretary Frederick Go ba yun? Yung sa ating sa Finance. Oo. Ang ating ngayong Secretary Roque sa Trade and Industry. Secretary Ralph Recto, Executive Secretary, sir, sana meron din tayo marinig na gano'n, ano? Oo. O baka naman hindi lang natin ako, baka naman meron na. De sana may balita tayo dyan. Ha? Kasi ang mga balita natin dito, Napakasino pa naman itong ating mga kasama dito. Lahat ewan ko lang kung nalusutan tayo, ha? Oo. Binawi, 2 impeachment. Impeachment mo. 2 impeachment, Oo. sufficient inform. Oo. Unang impeachment, inihain ng Makabayan Black. Puro Sinantabi. puro impeachment yung binabasa mo. Hindi, saan tayo? Gulo. Puro nga impeachment to eh. Boji D. Oh. Tiyak ang patas. Ayun, iba pa yan. Oh. Wala. Dokumento sa PDAP scam, sinira. Oh. Lacson, nangangamba maging circus ang Senate probe dahil sa 18 Marines. Oh. NSC, nilinaw na lang base militar ang US sa Pilipinas. Wala na. Meron yan. Mo lang na konti. Baka nalagpas. Hindi, kaya ko to pinakuha dyan. Oo. Kasi baka sabihin nga nila na ang layo-layo naman natin, bakit naman tayo magiging masyadong tensyonado? Oo. Ang mga binasa po naming bansa ay kalapit lang natin. Katabi, oo. South Korea, Singapore, Thailand, Malaysia. Ayan. May Ang action ho sila eh. Isang, mostly Dubai ang ating Pilipino. Dubai. Pero sabi ko nga, sa report, kahapon, Dubai International Airport, sarado eh. Kasi tinamaan ba sila ng rocket? Ba't talaga na susunog? Yes. Ay, may lumusot ba sa kanila? Ganito ha, ikikwento ko. Ha? Sige. Oh. Di ba sa Qatar, yung Qatar, meron diyang parang radar na, itong radar na ito, 300 kilometers away pa lang. Hindi mo pa yung missile, ha? Oo, hindi pa napapalip. Kapipindot mo pa lang, madedetect na niya. Okay. Tapos itong radar na ito, siya ang parang brain o utak ng lahat ng mga mga kalapit na bansa na nagpipid ng information kung nasa na yung yung missile na yun. So ngayon, nakahanda na ngayon yung mga mag-intercept. antay, yung mga intercept niya, yung mga titiras dun sa parating na bomba. Oo. Ano mang ginawa ng Iran? Oo. Kasi dumanti sila eh. Yung taga-intercept, di ba? Oo. Yun muna ang pinasabog nila. Yun ang tinira. Ang ginamit nila yung pinakabagong technology na napakabilis. Kapipindot mo lang, sumasabog. Ando na kagad. Kasi milya layo niya kahit gano'ng kabilis yan. Kaya lang, konti lang yun. Kaya medyo kaya pala tinamaan din yun. Tinamaan nasira. So ngayon, ang depensa nila ay nakadepende nila sa mga local radar na lang. Yung mga... magaling din yung Iran, ano? Pinag-aralan nila noon pa. Yun muna ang kanilang sinira, Jen. Tapos, tsaka sila nagpakawala naman ng missile papunta doon sa Dubai. Tinamaan nga, di ba meron siya pinakamalataas na building? Yes. Oo. Isa Naapektuhan eh. Bagamat hindi doon mismo yung target, sa lakas nung ginamit nilang weapon, nayanig, ang daming pinsala. Kaya pala totally blackout daw sila ngayon. Tsaka nung nakahapon
kahapon, ano? Oo. Pati yung kanilang paliparan nga tuluyan talagang inihinto, no? Halos lahat na makikita mo sa social media, yung kanilang Dubai International Airport. Kaya magtataka ka lahat ng mga may US base, 'di ba? Oo. Diyan sa mga bansang magkakalapit, lahat 'yun tinamaan. Ah. Sumabog. Ay kasi umunang umatake yung Israel at saka ng US, ang una naman tinira yung supreme leader ng ng Iran, si Ayatollah Khamenei. Oo. Oo. Itiniming nila Oo. na nandun lahat yung mga leader, nagbi-meeting Pati ata. mga deputy generals pala, etc. Oo. Tsaka nila Pero pinasabog. nung nag-retaliate naman, ang tinarget naman pala nila, kaya pala ang Qatar, Doon kaagad. tinamaan din kaagad. Yun pala ang pinakakwento Yun ang nun. kwento nun. Oo. Eh ngayon, dapat kung nakita mo na ng ganun kaagad, Oo. meeting na kaagad kayo, di ba? Ay, oo naman. Emergency meeting. Patawag ka na kaagad ng Oo. Oo. War room nga, yung Malaysia, war room eh. Yun. Pero ang war room, ang pinag-uusapan nila doon, presyo ng mga bilihin dyan. Ayun. Ano yung epekto sa ekonomiya? Tama. Kwenta kaagad sila. Oo. Tapos, gawa na kaagad ng mga gagawin para hindi masaktan ng mga mamamayan nila. Anong taon ba yun na, di ba yung ating retired General Roy Simato? Di ba yun yung lagi pumupunta kapag kami mga gulo sa Middle East. sa gitnang silangan eh. Ngayon kasi parang hindi na-active ata yung General Roy Simato, no? Hindi na. Wala na siya sa... Duterte administration ba yan? Duterte siya. Dapat lang siguro meron tayong ganyan ngayon, no? Na ako naman naniniwala, yung envoy natin in case na may gulo, siya agad ang pinatatayo ng Pangulong Duterte that time eh. Eto Jen, ha? Ngayon, yung 2.5 million na Pilipino, siyempre, apakadami niyan. Ay, kung kalahati lang na napauwiin mo sa Pilipinas, hindi ka kaya. Wala. Kahit pa 1/4 o kahit pa 100,000, apakahirap. So dapat talaga merong plano. Ano ang plan, di ba? Totoo. At yung plano sa OFWs, in case na magsara ang mga airport, sa ang lugar na paghahatdan ng mga Pilipino para sila ibiyahe. Ewan ko nga dyan yung mga, kung bakit dapat talaga sa national budget, meron para sa OFW. Hindi lang yung mga, di ba ang pinagtutuunan na ng pansin kapag kami mga yung disaster fund. Yung mga na-abuse, yung mga may kaso. Paano yung ganito? Yung hindi mo inasapang yan, gera, epekto ng ganyan. Anyway, punta muna tayo ng United Arab Emirates. Ang ating kababayan, ito na bang ating correspondent nila? Sinusunod na po ngayon ang pamahalaan ng United Arab Emirates ang lawak po ng pinsala matapos ang ulat ng Iranian retaliatory attacks na tumama po sa ilang bahagi ng Abu Dhabi at saka ng Dubai. Si Marjorie Quintos. Marge, magandang hapon po mula sa Pilipinas. Kamusta kayo dyan? Hello po, Kuya John and Kuya Nelson. Mabuti naman po dito sa Dubai po ngayon ang ating location. Ano po exact location nyo? Nakikita ninyo. Dito po sa Kite Beach. Behind me po is yung Burj Al Arab, yung isa sa mga na-atake po or na tamaan po ng missile. So far po, matiwasay po ang dito sa UAE. Kung po kumakalat sa social media, of course, yung mga lumalabas po ay yung mga natamaan lang ng bomb. Pero so far, kalmado po ang mga tao, wala pong chaos. At yung government po ay nagsusupport sa accommodation po ng mga na-cancel ang flights. Ang concern lang po ng iba ay yung mga na-cancel yung flights for nila, kung sila makauwi sa kanila. Pero ayun po, normal po ang although slow po dahil nagpalabas po ng policy ang bansa na ang government dito na work from home po yung mga private sectors. Business as usual po. Actually, I was at the mall po kanina at may mga sale pa nga po at hindi po nagtataas ng presyo. And so far, matiwasay po. Maganda po talaga ang patakaran dito at saka yung security system po ng UAE. Nakita ko nag-ikot-ikot ka, nagda-drive ka. Kamusta naman ang pag-ikot-ikot mo, Ate Marge, dyan sa lugar ninyo? Okay po, kasi walang traffic masyado. So yesterday po, I was driving from Abu Dhabi to Dubai. Nakita po lang yung isa sa part na patakan po ng debris. Sa may Jebel Ali po, medyo mausok. Pero so far, malayo naman po. At yung mga karamihan po na babam po ay dahil lang sa debris na bumabagsak. So ang advice ng government is to stay indoors
Mhm. Pero I'm looking at the beach po. You can see, kung makikita niyo po doon ay may mga nagsiswimming po sa beach. Oo nga. Mga turista po. May nakita nga ako mga naka-short saka nakahubad lang, ano? Yung lalaki, yung dumadaan sa likod mo. Opo. Oo. Opo, mga tourist po nandiyan, mga locals po ng mga pusa andyan pa rin, kalat-kalat. So parang Ayun po. so mula kahapon na nagkaroon ng tensyon hanggang ngayon, hindi na nasundan 'yan, wala na. Wala na pong, pero may mga naririnig po kami kasi yung labanan po pawid na nagaganap eh. So hindi natin masabi kung ano talaga yung nangyayari sa taas. Minsan po, this morning po actually may narinig na konting pumutok. Pero wala naman pong explosion na parang audible lang po pero wala pong explosion. Wala na pong nasunod. Ano po ang major news diyan sa lugar nyo? Sa Dubai at sa UAE? Yung ano lang po, yung mga naanuhan lang ng missile, yung especially yung Fairmont na hotel sa The Palm. Tapos yung dito sa Burj Al Arab po, pero ito ay dahil lang po sa mga debris na nakukulog. Yung mga missiles po ay na-intercept ng government ng security dito sa UAE. So wala pong masyadong nakakalusok. Kumusta ang operation ng mga negosyo? Halimbawa yung airport, bukas na ba, Marjorie? Right now po, sarado pa kasi may no-fly zone po up to 3 p.m. po dito sa UAE. So actually yung flight ko will be later pa po past midnight for Canada. So wala pa pong fly zone. Malalaman po natin later kung ano po ang masasabi po ng government. Ngayon, yung iba pong mga flights nag-cancel na. Although yung operations po sa airport ay tuloy, yung flying ay hindi pa po allowed. Yung mga schools po ay sarado, yung mga malls ay bukas po at nag-start pong mamili yung mga tao ng mga essentials. Ako po mismo, bumili po ako ng mga essentials yesterday just in case lang. And then I'm staying in a hotel po na binook ko po pero ang sabi po ay kung maka-cancel po yung flight ko ay babayaran po ng government yung hotel. Ayun nga, yun ang kagandahan dyan Sa kanila, no, pag na-cancel, yung government mismo magbabayad, Ate Marge? Yung ngayon lang. Yes po. Okay. Yung towards the duration po. For as long as I am Habang may here. gera. Opo. At government po mismo ang nakikipag-connect na sa mga Sa hotels. hotels. Yung sa hotel reception po, alam na po ng mga service providers po sa hotel na kapag na-cancel yung flight ay hindi kayo po kakatokin, hindi kayo papalabasin ng hindi na po sisingilin. Alam na po nila yun. Ganda ng ano nila, no? Napakaagap talaga. Pati pagkain niyo po, libre na. Ganun, ma'am. Ate Marge? Para pagkain? Opo. Ganun. Pwede Libre mo pumunta kayo dyan. Buffet. Oo nga. Buffet po ang pagkain. At hindi na nila binibilang kung ilang tao ba ang nasa isang room. Kasi po nagkakaroon ng shortage. Pero dito po sa Dubai yun. Sa Abu Dhabi po, dahil kukunti po ang hotels doon, unlike dito sa Dubai, sobrang madami po talaga. So Abu Dhabi, the night before when I was there po, talagang siksikan yung mga tao. At especially nung natamaan po ng missile yung airport po sa Abu Dhabi, nag-alisan po yung mga tao sa naghanap po ng mga hotel. Dito naman po sa Dubai, nung nagkaroon po ng missile, may mga tourists po na pumunta sa ibang part ng GCC, like nag-drive po sila papuntang Oman at din sa Oman ay tinamaan din po yata. So wala rin po talaga pagdating sa Pero may nilalabas namang mga regular advisory ang government para ma-update kayo kung ano ng situation. Opo, ang advisory po is as much as possible for people to stay indoors. At ina-advise po kami na iwasan mag-post ng anything sa social media para po hindi magkawas ng panic na hindi naman necessary. So ngayon po, wala po talaga kayong makikitang panic na nagaganap or anxiety. Naging business as usual. Although mas slow po dahil close po ang schools at saka mga offices. Parang vacation mode lang po ang mga tao.
Kasi yung Dubai Airport, no, so sa tala, ito daw pala isa sa pinaka-busy, no, busiest airport in the world. Tama ba, Ate Marge? Yes po. Oo. Yes po. Apparently, they host thousands of flights every day. Nakaschedule And, kami pumunta nakaschedule kami pumunta ni Nelson diyan eh. Baka hindi tuloy natuloy, oo. Bibili lang kami ng 2 gramo ng ginto. Mura daw ang ginto diyan sa Dubai eh. Actually po, tumaas po siya. Tumaas na. Tapos, Oo. yesterday po, bumaba. Pero ako po, nagbenta kasi ako ng ginto. So, kumita na ako. Maunahan tayo. Maunahan tayo ni